Kapag naghahanda ang travelers para sa airport questions, kadalasan ang iniisip ay bank statements, return tickets, hotel bookings at itinerary. Pero may isang simpleng tanong na minsan hindi napapansin ng marami. Gaano na kayo katagal sa current job ninyo? Sa unang tingin, parang ordinaryong tanong lang ito, pero para sa immigration officer, may malaking dahilan kung bakit nila ito tinatanong. Dahil minsan, hindi lang trabaho ang tinitingnan nila ang stability. At sa maraming pagkakataon, ang tagal mo sa trabaho ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan tungkol sa travel profile mo. Kaya bakit ba importante ang length of employment at paano kung kakalipat mo pa lang ng trabaho? Pag-usapan natin iyan. Unang dapat maintindihan, hindi ito tungkol sa paghusga kung mas magaling ang matagal ng empleyado kumpara sa kakapasok pa lang na empleyado. Hindi iyan ang punto. Ang tinitingnan ng immigration officer ay consistency at rootedness. Kapag matagal ka na sa trabaho, halimbawa 2, 3 o 5 taon, may natural na impression na may stable kang routine, regular income at malinaw na dahilan para bumalik pagkatapos ng trip. Isipin mo ito sa simpleng paraan. Kapag may taong 10 taon na sa trabaho at magbabakasyon ng 5 araw, mas madaling makita ang koneksyon. May trabaho siyang babalikan, may responsibilidad siyang naghihintay. Pero kung 1 buwan pa lang sa bagong trabaho at biglang may international travel, posibleng magkaroon ng dagdag na tanong. Hindi dahil mali ang mag-travel, gusto lang maintindihan ng immigration officer ang sitwasyon. Halimbawa, kakasimula mo pa lang sa bagong kumpanya, 3 linggo ang nakaraan, tapos may 1 week travel ka agad. Posibleng itanong, na-approve po ba ang leave ninyo? O kaya, kailan po kayo nagsimula sa trabaho? Hindi ibig sabihin na may problema, nangangahulugan lang ito na gusto nilang makita ang kabuuang picture. Kaya, unang recommendation, huwag kabahan kung bago ka pa lang sa trabaho. Maraming travelers ang nag-iisip na automatic red flag na agad kapag bagong pasok ka pa lang sa isang kumpanya. Hindi totoo ito. Ang mahalaga ay maipaliwanag mo ng malinaw ang sitwasyon. Kung lumipat ka ng trabaho dahil sa career growth, mas magandang opportunity o mas mataas na posisyon, normal lang naman yan. Kapag tinanong ka, simple lang ang sagot. Halimbawa, kakalipat ko lang po ng kumpanya nitong nakaraang buwan pero approved po ang leave ko at babalik po ako agad pagkatapos ng trip. Maikli, diretso, malinaw. Pangalawang advice, ihanda ang supporting documents. Kapag matagal ka na sa trabaho, kadalasan sapat na ang company ID, leave approval or employment certificate kung meron. Pero kung bago ka pa lang, mas nagiging importante ang malinaw na proof na employed ka talaga at approved ang travel dates mo. Dito rin pumapasok ang consistency ng documents. Kung sinasabi mong 5 araw ang travel mo, dapat tugma iyan sa leave approval at itinerary mo. Kapag maayos ang detalye, mas madali makita ang travel story mo. May isa pang common mistake ang ibang travelers. Dahil kinakabahan, inuunahan nila ang immigration officer ng mahabang explanation. Kapag sobrang haba ng sagot, minsan mas marami pang follow-up questions ang lumalabas. Mas maganda ang simpleng approach, sagutin lang ang tanong, huwag magdagdag ng hindi naman hinihingi. Kung may history ka ng stable work bago ang current job, pwede rin yan makatulong sa overall profile mo. Halimbawa, bago ka lumipat ngayon, 5 taon ka naman sa dati mong kumpanya. At tandaan, hindi lahat ng travel situations pare-pareho. May mga taong bagong graduate, may bagong promote, may bagong business, may bagong trabaho. Normal ang pagbabago ng career. Ang importante ay kaya mong ipakita na maayos at totoo ang sitwasyon mo. Sa dulo, ito ang pinakamahalagang takeaway. Ang haba ng panahon sa trabaho ay hindi exam score. Hindi ito pass o fail. Isa lang itong piece of a larger picture. Kapag matagal ka na sa trabaho, pwede itong makatulong dahil nagpapakita ito ng stability. Pero kung bago ka pa lang, hindi ibig sabihin na may problema agad. Ang susi pa rin ay pagiging prepared, consistent ang documents, at malinaw ang sagot.
Dahil sa airport, hindi nila hinahanap ang perpektong profile. Ang gusto lang nilang makita ay isang traveler na may malinaw na plano, may dahilan para bumiyahe, at may dahilan para bumalik.